Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Sa pagtatapos ng nakaraang episode, lumapit ang Supreme Commander kay Jin at sinabi nitong marami na siyang narinig na magagandang kwento tungkol sa batang tinatawag na Flashbound. Ayon sa kanya, para sa murang edad ni Jin ay tila sobra ang mga papuling natatanggap nito. Samantala, sa isip ni Jin ay naisip niyang tila hindi pa alam ng kanyang lolo ang tunay niyang pagkakakilanlan at kung saang pamilya talaga siya nagmula. Habang nakatingin si Jin sa Fortress Lord, napansin niyang nakatingin din ito sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ng Supreme Commander na marami na siyang narinig na kwento tungkol kay Jin at nais niyang marinig mismo mula rito ang tungkol sa kanyang sarili. Nanatiling tahimik si Jin. Dahil dito, sinabi ng Supreme Commander na baka ang lahat ng kanyang narinig ay mga sabi-sabi lamang. Sa unang tingin ay hindi raw mukhang espesyal ang binata, ngunit ngayong malapit na niya itong nakikita, malinaw na kapansin-pansin ang kakaibang presensya at talento nito. Dagdag pa niya, kahit halos kasing edad lamang ito ng kanyang apo, kitang-kita na mas mahusay ang kakayahan nito. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpatunay na maging ang isang makapangyarihang pinuno ay hindi may kakaila ang potensyal ni Jin. Pagkaraan nito, magalang na yumuko si Jin at binati ang Supreme Commander. Tinawag pa niya itong grandfather at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Jin mula sa Demon Benny. Pagkarinig sa salitang iyon, agad na natigilan ang Supreme Commander. Kasabay nito, labis ding nagulat si Commander Jinma, maging ang batang dinala ng Supreme Commander bilang magiging tagapagmana nito. Sandaling nabalot ng katahimikan ang buong silid. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Commander Jinma kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Jin. Samantala, sinabi naman ng Supreme Commander na kung ang apelyido nito ay Jung, nangangahulugan bang kabilang ito sa Jung family. Kasunod nito, nagtanong siya kung si Jin ba ang anak ng kanyang anak na babae. Magalang na kinumpirma ni Jin ang katotohanan. Sinabi niyang labis siyang natutuwa dahil iyon ang unang pagkakataong nagkita sila ng kanyang lolo. Sa kabilang banda, lalo pang nagulat si Commander Jinma. Agad niyang sinabi na kung ganoon, si Jin ay anak pala ng kanyang kapatid, ibig sabihin ay sarili niyang pamangkin. Maging si Jin ay hindi rin inaasahan ang revelasyong iyon. Sa isip niya, hindi niya kailanman inakalang ang kanyang commander ay sarili pala niyang tiyuhin. Humingi ng paumanhin si Jin at ipinaliwanag na wala siyang gaanong nalalaman tungkol sa kanyang maternal family. Ayon sa kanya, hindi kailanman ikinwento ng kanyang ina ang marami tungkol sa kanilang angkan. Ang tanging nalalaman niya ay nagmula ito sa kanilang clan. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Jin na sa kasalukuyan ay tuluyan ng bumagsak ang kanilang pamilya. Dahil dito, pakiramdam niya ay hindi na nararapat pang magbigay siya ng formal na pagpapakilala tungkol sa kanyang pinagmulan. Pagkarinig sa balitang iyon, agad na nagulat si Commander Jinma at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pagbagsak ng kanilang clan. Maging ang Supreme Commander ay hindi rin makapaniwala at nagtatakang inisip kung paano tuluyang nawasak ang kanilang pamilya. Napansin ni Jin ang matinding pagkabigla ng kanyang lolo at ni Commander Jinma. Doon niya rin napagtanto na wala pala silang anumang kaalaman tungkol sa nangyari sa kanilang pamilya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, humingi ng pahintulot ang Supreme Commander sa Fortress Lord na makausap si Jin ng pribado. Habang nag-aalinlangan ang Fortress Lord sa magiging desisyon nito, magalang na lumapit si Jin at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring makipagpulong ng pribado bilang miyembro ng kanilang maternal clan. Ayon sa kanya, bagamat ipinanganak siya sa Jung family, isa na siyang opisyal na miyembro ng Demon Benny ng Ruinfort Sector. Dahil dito, kung nais siyang kausapin ng Supreme Commander, dapat itong gawin bilang kanyang nakatataas na opisyal at hindi bilang kanyang lolo. Ipinakita ng kanyang naging sagot ang matatag niyang paninindigan at ang katapatan niya sa organisasyong kanyang pinaglilingkuran. Narinig iyon ng Fortress Lord at sinabi nitong hinahangaan niya ang determinasyon ni Jin. Dahil dito, iginiit niyang igagalang niya ang naging pasya ng binata. Gayunpaman, hindi natuwa ang isa pang apo ng Supreme Commander. Agad itong tumutol at sinabi na hindi siya naniniwalang si Jin ang tunay na direktang inapo ng kanilang angkan. Ipinaliwanag niyang ang batang kasama ng Supreme Commander ang napiling maging tagapagmana nito, kahit hindi naman ito tunay na kadugo.
Dahil dito, lalo siyang ninas sa naging asal ni Jean. Pagkatapos nito, humarap siya sa Supreme Commander at iginiit na nilapastangan ni Jean ang kanyang awtoridad. Ayon sa kanya, tumanggi si Jean sa utos na magkaroon sila ng pribadong pag-uusap, kaya para sa kanya ay malinaw itong kawalan ng respeto. Samantala, nagulat si Jean sa mga narinig. Sa isip niya, hindi naman niya intense yung bastyusan ng Supreme Commander. Sa halip, pakiramdam niya ay ang binatang nasa kanyang harapan ang siyang tunay na nagpakita ng labis na kawalang galang sa harap mismo ng Fortress Lord at ng Supreme Commander. Dahil dito, mahinahon na sinabi ni Jean na wala siyang pakialam kung sino ang tumatanggap o hindi sa kanya, at hindi rin mahalaga kung saang pamilya siya kabilang. Ang mahalaga lamang para sa kanya ay isa siyang sundalo ng Demon Benewing. Suot niya ang uniforme ng organisasyong iyon, at iyon lamang ang kanyang kinikilala. Idinagdag pa niyang hindi niya kailangan ng anumang pagkilala mula sa isang pamilya dahil bilang flashbound ng Demon Benewing, malinaw na ang kanyang piniling landas. Ang pahayag na iyon ay lalo pang nagpakita ng kanyang matibay na prinsipyo. Lalong nagalit ang kabilang binata matapos marinig ang mga salitang iyon. Agad siyang humingi ng pahintulot sa Supreme Commander na hamunin si Jean sa isang duel. Ayon sa kanya, nais niyang patunayan na ang pagiging direktang kadugo ay hindi nangangahulugang mas malakas ang isang tao. Naniniwala siyang siya ang mas nararapat maging tagapagmana ng Supreme Commander. Sa kabilang banda, kalmadong tumanggi si Jean. Ipinaliwanag niyang wala siyang interes na makipaglaban o patunayan ang kanyang sarili sa sinuman. Gayunpaman, sinabi niyang kung nais ng binata ng gabay o aral, handa siyang makipagduel upang maturuan ito ng leksyon. Ngunit hindi, siya papayag na lumaban lamang upang patunayan ang kanyang halaga para sa kanyang pamilya o sa kanyang maternal clan. Nanatiling tahimik ang Supreme Commander matapos marinig ang mga salitang iyon. Malinaw sa kanya na mas mataas ang antas ng pag-iisip at kakayahan ni Jean kaysa sa binatang dinala niyang tagapagmana. Samantala, lalo namang nag-init ang ulo ng kabilang binata dahil sa naging tugon ni Jean. Habang nakatingin si Jean sa kanyang kalaban, napansin niya ang gauntlets na nakasuot sa baywang nito. Dahil dito, naisip niyang gumagamit ito ng fist martial arts. Sa isip niya, magandang pagkakataon iyon upang personal na makita at mapag-aralan ang estilo ng naturang teknik, isang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga susunod niyang laban. Bago pa tuluyang lumala ang tensyon, nagsalita ang Fortress Lord at sinabi niyang hindi na dapat humantong sa alitan ang sitwasyon. Ipinaalala niyang matagal nang magkakasama ang lahat sa loob ng kanilang organisasyon, kaya hindi nararapat na mag-away sila dahil lamang sa personal na damdamin. Pagkatapos nito, hinarap niya si Jean at sinabi na isa itong natatanging subordinate at isa sa pinakamahalagang pag-asa ng Ruinfort sector. Dahil dito, iginiit niyang hindi niya hahayaang basta-basta itong insultuhan ng sinuman. Kasunod nito, tinanong niya si Jean kung handa ba itong makipagduel sa binata. Ipinaliwanag niyang naniniwala siyang makikinabang ang magkabilang panig sa laban. Dagdag pa niya, ang sinumang manalo ay maaaring humiling sa kanya ng isang kahilingan, at gagawin niya ang makakaya upang tuparin iyon. Ang alok na iyon ay agad na naging dahilan upang maging mas seryoso ang sitwasyon. Samantala, napaisip si Jean. Sa isip niya, kung magtatagumpay siya sa laban, baka iyon na ang pagkakataong makuha ang bagay na matagal na niyang ninanais. Dahil dito, magalang na nagtanong si Jean kung maaari ba niyang hilingin ang bagay na matagal na niyang kailangan. Gayunpaman, umiling ang Fortress Lord at ipinaliwanag na hindi niya iyon maibibigay sa ngayon. Sinabi pa niyang kahit ang Supreme Commander, na malapit ng maging elder, ay hindi rin niya pagbibigyan kung iyon ang hihilingin nito. Kaya naman malinaw na hindi rin iyon maaaring ibigay kay Jean sa kasalukuyan. Sa halip, sinabi niyang kung mananalo si Jean, maaari niyang ituro rito ang isa sa kanyang mga kilalang martial arts techniques. Ang gantimpalang iyon ay labis na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Kilala ang Fortress Lord bilang isa sa pinakamakapangyarihang babae sa buong kuta, at ang mga teknik na kanyang taglay ay pawang nasa pinakamataas na antas. Dahil dito, ang gantimpala ay maituturing na napakahalaga para sa sinumang martial artist. Samantala, labis na natuwa ang indirect successor ng Supreme Commander. Sa isip niya, kung makukuha niya ang isa sa mga teknik ng Fortress Lord, mas lalo pa siyang lalakas. Napansin naman ni Jean ang kasabikang nakikita sa mukha ng kanyang kalaban.
Sa kanyang obserbasyon, tila mas interesado ito sa gantimpala kaysa sa dangal ng kanilang angkan. Para kay Jean, mas pinili ng binata ang kapangyarihan kaysa sa tunay na layunin ng laban. Ang maikling obserbasyong iyon ay nagbigay ng mas malinaw na larawan sa pagkakaiba ng kanilang mga pananaw. Sa huli, pumayag si Jean sa duel. Sinabi niyang handa siyang lumaban dahil nais din niyang makuha ang martial arts technique na iniaalok ng Fortress Lord. Pagkatapos nito, nagtungo ang dalawang binata sa personal training arena ng Fortress Lord. Isa itong lugar na halos siya lamang ang gumagamit sa kanyang pagsasanay, kaya wala nang ibang tao roon maliban sa kanilang grupo. Bago magsimula ang laban, sinabi ng Fortress Lord na hindi na kailangang magpigil ang alinman sa kanila. Hinikayat niya silang gamitin ang kanilang buong lakas dahil ligtas ang lugar at walang ibang makikialam sa kanilang laban. Samantala, isinuot ng kabilang binata ang kanyang fighting gloves at buong kumpiyansang sinabi na dudurugin niya si Jean gamit ang kanyang mga suntok. Sa kabilang banda, napatingin si Jean sa kanyang lolo at sa kanyang tiyuhin. Sa isip niya, wala siyang balak maging bahagi ng kanilang maternal clan. Para sa kanya, sapat na ang pagiging miyembro ng Demon Benny-Wing. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng sariling pagsisikap ay maaabot niya balang araw ang posisyon ng Supreme Commander. Kapag nangyari iyon, sa kanya makukuha ang Fruit of Humanity Tree na makatutulong upang mapahaba ang kanyang buhay. Ang layuning iyon ang patuloy na nagsisilbing gabay sa bawat hakbang niya. Bago pa man magsimula ang laban, bahagyang kumaway si Jean sa kanyang kalaban bilang hudyat na maaari na itong umatake. Dahil dito, lalo pang nagalit ang kabilang binata. Itinuring niya itong isang malaking pang-iinsulto. Agad siyang tumalon pasulong, pinakawalan ang kanyang lakas, at mabilis na sumugod upang magpakawala ng malakas na suntok kay Jean. Sa puntong iyon nagtapos ang episode 12. Sa susunod na kabanata, malalaman kung sino ang mananaig sa duel at kung anong resulta ang ay dudulot ng labang ito sa kanilang dalawa.